So, bago po tayo magsimula sa ating pag-aawitan, ay mayroon lang po hayaan niyo po na ipakilala ko sa inyo or introduce ko po sa inyo isang bagong awitin. At ito po ang title po niya is Bless the Lord, O my soul. At ito po ay hango sa awit 103. So, hayaan niyo po na basahin ko po ang nakalagay sa Psalm 103. Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is the love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Praise the Lord, you His angels, you mighty ones who do His bidding, who obey His word. Praise the Lord, all His heavenly hosts, you His servants who do His will. Praise the Lord, all His works, everywhere in His dominion. Praise the Lord, O my soul. Ang Psalm 103 po ay hinihikayat ang bawat isa sa atin na sabihin natin sa sarili natin, bless the Lord. Bakit po? Dahil ang Diyos, ating pong sasambahin ng Diyos dahil sa kung sino siya at sa lahat ng kanyang dakilang ginawa. Ito po ang sinasabi ng awitin natin ngayon. And ang lahat na pong ito, ang lahat ng kabutihan ng Diyos ay ipinakita niya na isakatuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siya pong nagbayad ng kaparusahan ng kasalanan natin na ang parusa na nararapat sa atin ay inako po niya. So sa oras na pong ito, hayaan niyo po na awitin ng worship team ang awitin nito. At kung pamilyar na po tayo, maaari po tayong sumabay at ating pong sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga awitin ngayong umaga. My God is slow to anger when I go astray. Bless the Lord, oh my soul. For all of my betrayals He will not repay. Bless the Lord, oh my soul. Through mercy and compassion His great love is proved. He covers my transgression like the snow. As far as east from west are all my sins removed. Bless the Lord, oh my soul. He saved me from the pit when I had lost all hope. Bless the Lord, oh my soul. From endless springs of kindness
bless the Lord, oh my soul. And bless the Lord, you angels, all you heavenly hosts, and every living creature here below. Oh, praise the Father, praise the Son, and Holy Ghost. Bless the Lord, oh my soul. And sa pagkakataon pong ito, tayo po ay umawit. Awitin po natin yung third verse. And let's worship the Lord who is merciful and gracious. And let's bless the Lord. Let's sing, merciful and gracious is my God to me. Merciful and gracious is my God to me. Bless the Lord, oh my soul. I will tell His goodness through eternity. Bless the Lord, oh my soul. And bless the Lord, you angels, all you heavenly hosts, and every living creature here below. Oh, praise the Father, praise the Son, and Holy Ghost. Bless the Lord, oh my soul. And bless the Lord, you angels. And bless the Lord, you angels, all you heavenly hosts, and every living creature here below. Oh, praise the Father, praise the Son, and Holy Ghost. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po nating awitan ang ating Diyos. Tunay nga po ng ating Diyos ay di nagbabago. At siya po ay mananatiling tapat mula noon. Siya ay tapat noon, mananatiling tapat ngayon at magpakailanman. So let's sing to the Lord. Ang sabi po, sabi ng Diyos sa Malakay 3:6, For I, the Lord, do not change. And in Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Awitan po natin ang ating Panginoon at let's lift our voices sa ating Diyos sa pagsamba natin ngayong umaga. At nawa po ang kabutihan ng Diyos at ang kadakilaan ng Panginoon ay siya nating kilalanin ngayong umaga as we sing this song of worship and praises to God. Let's sing, You Are Unchanging. Before the skies were born, before the oceans roared, before the mountains reached for the burning stars, through all your words and ways, through every promise made, through every means of grace that reveals your heart, you are unchanging, faithful and failing, now and forevermore. God everlasting, sovereign and reigning, now and forevermore. In every season here, in waves of joy and tears, in all the ways our eyes only see and pass.
with every trial we face, with every trial we face, with every test of faith, with our eternal hope written in your scars. yes, Lord. You are unchanging, faithful, unfailing, now and forevermore. God everlasting, sovereign and reigning, now and forevermore. When earth and heaven fade, when sight has bloomed from faith, when we are home at last in our Savior's arms, then all will be made right, then every tear will dry, and our redeeming light will destroy the dark. You are unchanging. You are unchanging, faithful, unfailing, now and forevermore. God everlasting, sovereign and reigning, now and forevermore. Let's all sing, you are unchanging. You are unchanging, faithful, unfailing, now and forevermore. God everlasting, sovereign and reigning, now and forevermore. Aming Diyos, na tunay, na tapat at dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat o Diyos dahil hindi ka nagbabago. Ang iyong salita ay hindi nagbabago at tapat. Ang inyong mga pangako ay mananatili magpakailanman. Kaya kami o Diyos, ang aming mga puso ay punong-puno ng pasasalamat sa inyo. At nawa o Diyos, sa aming pag-awit, Ikaw ang patuloy naming maparangalan. Ikaw ang patuloy na madakila. We worship you, Lord God. We praise you. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Ang sabi po sa awitin, He is faithful, He is gracious, and He is worthy. Ang ating pong Diyos na tapat simula noon ay mananatiling tapat. Ang Diyos na nagpakita sa atin, ang nagbigay sa atin, nagkaloob sa atin ng biyaya, ay patuloy na ipagkakaloob sa atin ito. At siya ay mananatiling karapat-dapat magpakailanman. Let's continue to sing to the Lord. God is faithful to His word, even when there seems no way. Though time may pass, His memory will not fade. His promises will never fail. Faithful He has been, faithful He will be. Time and time again, His word returns complete. To His truth I cling when the night is deep. Faithful He has been, and faithful He will be.
trust me though I retreat, though I may wander through the wilderness, He goes with me and gives me peace. Gracious He has been, gracious He will be. What I don't deserve, the Father gives to me. Where He leads my feet, I shall not want or need. Gracious He has been, oh gracious He will be. You are worthy of our song, Lord God. God is worthy of my song. Countless are His awesome deeds. His mighty hand has parted raging seas. For those He loves, He has redeemed. Worthy He has been. Worthy He has been, worthy He will be, crowned in endless praise, all earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be. So sing, He is our provider, our covenant protector. He's our hope. He's our sustainer and our redeemer. He is our provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. He is my sustainer, merciful redeemer. All our hope is in the Lord my God. He's my provider. He is my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. Oh, He is my sustainer, merciful redeemer. All my hope is in the Lord my God. Worthy He has been, worthy He will be, crowned in endless praise, all earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be. Worthy He has been, worthy He will be, crowned in endless praise, all earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be. Worthy He has been, worthy He will be. Worthy He has been, worthy He will be. Yes, Lord, you are worthy. You are God, yesterday the same, today and forever. Lord, we worship you. At patuloy ka naming aawitan, Panginoon, ang aming pagsamba ay patuloy namin sa ibibigay, O Diyos, sapagkat kayo ay karapat-dapat.
Aming Diyos, sa inyo pong lahat ng kapurihan, ang karangalan at pagsamba. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Sa pagkakataong ito po, inahayaan natin yung ating mga kids na pumunta po dito sa harap para po atin silang may panalangin. Kids, dito kayo sa harap para hindi kayo magkabol-bol. Dito. Sige po, mga kapatid, atin po silang ipanalangin. Let's pray po. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa buhay ng mga batang ito, O Diyos, na alam namin na sa pamagitan nila ay patuloy kayong naghahari at patuloy kayong naitataas. Samahan niyo po, O Diyos, sila sa kanilang gawain sa umagang ito. Sa murang edad nila, O Diyos, ay patuloy niyong buksan ang kanilang mga puso at isipan. At nang sa gayon, O Diyos, patuloy nila kayong makilala at sa kanilang patuloy na paglaki, O Diyos, ay magkaroon sila ng banal na takot sa inyo, Panginoon, at paggalang. Samahan niyo rin po yung aming mga kapatid na patuloy na nagpapagamit, Panginoon, sa pagtuturo sa kanila. Sila man din, O Diyos, ay bigyan niyo ng kagalakan sa pagtuturo nang sa gayon ay maibahagi kayo sa kanila ng maayos at ng may pagkaunawa, Panginoon. Samahan niyo po sila at O Diyos, at nawa ay kayong patuloy na maitaas at maparangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus po aming dalangin. Amen. Sige po, patuloy po tayong sa diwa ng pananalangin. Atin pong sama-samang ilapit ang mga ilang prayer concerns po ng ating iglesia. Patuloy po natin ipanalangin ang mga ongoing Bible studies, protection and strength to TCBC mission team, at maging po sa lahat ng missionaries all over the world. Let's also pray for our pastors, elders, and ministry leaders. Mangganin sa ating po mga church activities, isama po natin sa panalangin ng ating mga small group or mga cell group discipleship. Maging yung darating po na langham training this coming April and May. Pati po sa ating bansa, ipanalangin po natin ang ating mga leaders to have wisdom on how to lead us during times of crisis. Let's also pray for peace po between Iran and US. So tayo po isama-samang manalangin at ilapit po natin itong mga kahilingan. Let's pray po.
Aming Diyos na may lalang ng langit at lupa, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon, O Diyos, na sama-sama kami makatulog at mailapit, Panginoon, ng ilang kahilingan ng aming iglesia. Salamat po dahil alam namin na meron kaming Diyos na siyang aming malalapitan at siyang aming maitataas, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa lahat ng nailuhod, Panginoon, sa inyong harapan, ay patuloy niyo pong samahan ng bawat ministeryo at bawat gawain ng aming iglesia, maging sa mga buong bansa, Panginoon, at sa iba't ibang bansa na hindi pa rin natatapos ang mga giyera. Kayo pa rin po ang patuloy na manguna, O Diyos, at patuloy na kumilos. Nang sa gayon magkaroon na po ng kapayapaan dito sa mga bansang ito. Ultimately, Lord, kayo aming Diyos, kayo ang Diyos ng aming bansa, at kayo ang Diyos ng buong mundo. Kaya sa inyo lamang po kami nagtitiwala. At alam namin ng lahat ng panalangin ito ay inyo pong tutugunin ayon po sa inyong plano at kapanahunan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Your words are wonderful, unfolding like the dawn. Oh, wellspring and the rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. They steady us throughout life's weary cloud. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Come write your holy truth upon our longing hearts and strengthen us to shine against the dark. Lord, guard us from the lies the enemy will speak. No guilt remains for those you have redeemed. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known. Oh, make your glory known through all your words of life, your words of life. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt
Your words of life. Through all your words of life. Your words of life. Naanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa ikalawang Pedro, Kabanata 1, mga talatang 3 hanggang 11. Ulitin ko po sa 2 Peter chapter 1 verses 3 hanggang 11. Kung nandyan na po kayo, samahan niyo po ako sa pagbasa. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging maka-Diyos, sa inyong pagiging maka-Diyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masikasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo makaupo. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, nais po naming hilingin po ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na magsama-sama upang kayo ay sambahin. Sa pamamagitan po ng pagbubulay sa iyong banal na salita, nawa o Diyos ay ang banal na Espiritu po ang siyang mangusap sa amin. Maraming salamat po sa assurance na kayo po ang Diyos na kasama namin tuwing kami nagsasama-sama gaya po ng ipinangako ninyo. Kaya kami po yung umaasa sa iyong pagkilos at kami po iyong katagpuin. Muli, Panginoon, ang oras na ito ay nais po namin ialay sa iyo bilang gawain ng pagsamba. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Peter chapter 1, verse 3, ito po ang text na binasa kanina ni Kenneth. At nais kong tingnan natin ang salita ng Panginoon at nawa ay mangusap sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Ang message po na ito ay kadugtong ng series ng messages natin tungkol sa evangelism. Pinag-usapan natin ang pagkilos ng Diyos para tayo, o as we share the gospel, ang Diyos ang kumikilos naman sa atin para tayo ay baguhin. Subalit, ang message na ito sa umagang ito ay nagsasabi that evangelism is not the end. Or hindi nagtatapos ang ating pangangaral at ang ating buhay kapag tayo ay tumanggap na sa Panginoon. Merong kaisipan na kapag ang isang tao ay nakarinig na ng mabuting balita, nanampalataya kay Kristo, at ngayon ay may katiyakan ng kaligtasan, ayos na, wala nang problema, at wala na rin kayo na kailangan gawin. Sa umagang ito, nais nating linawin na
ang pagiging mananampalataya o ang pagkilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay simula lamang ng buhay mananampalataya natin. Ito ay pasimula ng pamumuhay natin kasama ang ating Panginoong Jesus. So, mula sa teksto na binasa natin kanina, nais kong tingnan natin ang tatlong bagay. At gusto kong banggitin na ito ang mga dahilan kung bakit kinakailangan nating lumago at patuloy na lumago sa Panginoon. Simulan natin, nasa slide number 6 na yata ako. Okay. Yan. Una, kailangan nating lumago dahil una, ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin sa buhay at pagiging maka-Diyos. God has given us everything we need for life and godliness, sabi ng NIV. Pangalawa, sapagkat hindi lamang ibinigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin upang makapamuhay ayon sa kanyang kalooban, iniutos din sa atin ng Diyos na gawin natin ang lahat na makakaya na tustusan ang ating pananampalataya. Ipapaliwanag ko isa-isa yan mamaya. At panghuli, merong promise sa atin ng Panginoon na ibibigay ng masagana sa atin ang pagpasok natin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Jesus. So talakayin po natin isa-isa ito. Una ay ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay at pagiging maka-Diyos. Ganito po ang sabi ng verse 3. Ipinagkalob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay sa pagiging maka-Diyos. Verse 4, ipinagkalob sa atin ang kanyang mahalagang mga dakilang pangako. Hayaan yung basahin ko sa NIV. Sabi dito, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. So, siguro, inisip natin, nung ako'y maging mananampalataya, ano nangyari sa akin? Paano nangyari na nagkaroon ako ng kakayanan na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos na mayroong kabanalan at naiiwasan na yung corruption of this world o yung kasamaan, yung evil in this world. Sa verse na binasa natin, makikita natin kung paano at kung kailan nangyari ito. Ang sabi ng text natin, ipinagkalob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan natin sa buhay at pagiging maka-Diyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. So, ibig sabihin, merong nangyari sa atin nung tayo ay manampalataya kay Kristo. Hindi lamang ito basta tayo ay nagsisi sa ating pagkakasala at nagsabing nananalig na ako kay Kristo. Something happened in us caused by God Himself. Merong nangyari sa atin. Balikan lang natin yung ilang mga maaalala natin na related truths tungkol sa pagbabago na ginawa sa atin ng Panginoon. Nakalista dyan ng ilan. Una, tayo ay binigyan ng bagong puso. God has given us a new heart. Promise ng Panginoon yan. At it's a declaration. God has actually fulfilled that promise in Hebrews. Tayo ay muling ipinanganak. Alam natin lahat yun, di ba? We were born again. We were born anew. We were born from above by the power of His Word. So, tayo ay ipinanganak na muli. Pangatlo, tayo ay binago. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So tayo ay binago ng Panginoon. Tayo ay muling binuhay. Ephesians chapter 2, kayo ay mga patay sa inyong pagkakasala, pero dahil sa masaganang biyaya at habag ng Diyos, kayo ay muling binuhay ng Panginoon. Kayo pinaupong kasama ng Diyos sa Kanyang kaharian. So, binigyan tayo ng panibagong buhay. Sunod ay tayo ay inilipat na sa liwanag mula sa kadiliman. At isa pa, pinalaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, nung tayo ay maging mananampalataya, narinig natin ang mabuting balita, tinanggap natin ito, nagsisi tayo sa ating pagkakasala at nanalig tayo kay Kristo at naging tagasunod tayo ni Kristo, hindi lamang gawain natin yun, kundi merong ginawa sa atin ng Diyos. He actually changed us from within. Tayo ay
nagkaroon ng regeneration na tinatawag o binago tayo ng Panginoon. Ang John chapter 3, verse 3, verse 5, nagsasabi na maliban na ang tao ay ipinanganak mo na muli, hindi siya makakakita o hindi niya makikita o makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin yan, ang isang tao ay talagang binibigyan ng Diyos ng panibagong buhay, panibagong simula kapag ka siya ay naging tagasunod ni Kristo. So dahil dyan, masasabi natin na totoo ang sinasabi ng text natin, na binigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para makapamuhay na tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. If you would remember, malinaw ang statement ng Panginoon sa Bible. Lahat nagkasala, walang karapat-dapat sa kanyang paningin. Kayo ay patay sa inyong pagkakasala dahil sa inyong pagpagsalansang sa Diyos. Ibig sabihin, sa ating sariling kakainan, hindi talaga natin kaya mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero eventually, nung tayo maging mananampalataya, ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng kakayanan na makasunod sa kalooban niya by changing us sa pamamagitan ng pagbabago sa atin. Ang layunin ay malinaw sa verse 4, upang kayo ay makatakas sa kabulukan na nasa sanlibutan. Ibig sabihin, nang sa gayon, hindi na kayo makagaya pa sa pagiging makasalanan ng mundo. Ibig sabihin niyan, ang Diyos ay umaasa na ngayong tayo ay mananampalataya na, hindi na natin gagayahin pa ng pamumuhay sa mundo. Kaya may mga expression si Apostle Paul katulad ng, hubarin na ninyo ang dating pagkatao. Dapat ang makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na kinakakitaan ng katuwiran at kabanalan ng Diyos. Romans chapter 12, mag-iba na kayo, huwag na kayong gumaya sa sanlibutang ito. Mag-iba na kayo ng inyong pag-iisip. Do not conform to the pattern of this world anymore. Be transformed by the renewing of your mind. So, ang layunin ng Panginoon, para hindi na tayo maging katulad ng buhay natin noon na hindi pa tayo mananampalataya. At maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Hindi magiging Diyos, kundi maging banal tayo, matuwid tayo, mabuti, katulad ng ating Panginoon. Ang sabi ni John, ang sino man nagsasabing siya'y kaisa ng Diyos, ay dapat mamuhay sa liwanag sapagkat ang Diyos ay liwanag. Amen? So, ibig sabihin yan, merong expectation sa atin ng Panginoon na ngayong tayo ay mananampalataya na, tayo ay tagasunod na ng Panginoon, mamumuhay tayo ng hindi na katulad ng buhay natin before, kundi mamumuhay na tayo ng may panibagong buhay sapagkat ang Diyos mismo ang nagbago sa atin. Hindi ito yung tipong, okay, ngayong believer ka na, bahala ka na sa buhay mo, magbago ka na. Hindi ganun yon. Ang nangyari, ngayong ikaw ay nagsisi na, nanalig na kay Kristo, binago ka na ng Diyos, kaya ipamuhay mo na yan. So, ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Kaya, kapag tinatanong tayo, how do I really know kung ako ay totoo ng mananampalataya? Paano ko malalaman kung ako talaga ay Christian na? Alam mo, ang isa sa nung ako'y tinanong ng ganyan, nung ako'y bago mananampalataya, paano mo malalaman na ikaw nga ay ligtas na o ikaw ay Kristiyano na? Ang sabi ko, kasi po, tinanggap ko na si Lord. Yun ang alam ko eh. Sabi niya, okay, tinanggap ko si Kristo, but anybody can do that. Kahit sino po pwede magsabi niyan. Wala akong maisip na dahilan. Ang sabi niya sa akin, hindi ba magandang sagutin niya na dahil yan ang sabi ng salita ng Diyos, na kapag ikaw ay nagsisi at nanampalataya kay Kristo, ikaw ay ligtas na. So naisip ko, oo nga no. So, mula sa aking ginawa, nag-shift ang aking tiwala dun sa sinabi ng Bible. Okay. On the other hand, sa loob-loob ko, pwede namang sabi ko lang na tinanggap ko si Kristo, hindi totoo. Pero posible din naman na yun lang sabi talaga ng Bible, pero paano ko malalaman nangyari talaga sa akin yun? How do I really know? Kasi kung paano anybody can just can claim na I already accepted the Lord Jesus Christ, anybody can quote a scripture. Di ba? Kahit hindi Kristiyano, pwede magsabing, ang sino mang nananampalataya ay may buhay na ulang hanggan, ako'y nananampalataya, therefore I have eternal life.
Anybody can quote a scripture. So how do we really know for sure? Is there any evidence na tayo ay talagang tunay ng mananampalataya? Binago na ng Panginoon. Merong proof. Ang proof dyan, yung ebidensya dyan, yung result. For instance, ang isang hindi mananampalataya, walang pakialam sa Diyos yan. Di ba? Tayo ba may pakialam sa Diyos? Wala tayong masyadong pakialam. Pag nagkasala tayo, ano ngayon? Kasalanan yun, pero bukas wala na namang guilt eh. At wala tayong appetite sa mga bagay tungkol sa Diyos. Isa sa mga proof na ang isang tao ay tunay ng binago ng Panginoon at tunay ng mananampalataya ay yung kanyang gana o kanyang interest, yung kanyang appetite to the things of God. Halimbawa, ngayon mapapansin mo, bakit interesado na ako, halimbawa sa Biblia, bakit gusto kong basahin ang Bible? Bakit interesado na akong manalangin? Bakit interesado na akong umawit? Dati ang paborito kong mga kanta ay hindi worship song. Bakit ngayon suddenly, gusto ko ng mga pagsamba sa Panginoon? Bakit dati, umaga pa lang, naghahanap na ako ng kakwentuhan sa buhay ng may buhay? Ang sarap. Pero ngayon, parang ayoko na. Parang ayoko ng ganyan. Dati, ang kasalanan, parang acceptable, pero ngayon, ayoko na ng kasalanan. Bakit namumuhi ako sa kasalanan? Mapapansin ninyo na meron kayong gana sa mga bagay tungkol sa Diyos at nawawalan kayo ng gana sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos, sa mga bagay na kasalanan. Dati, gustong-gusto mo ang bisyo. Ngayon, kinamumuhian mo ang dati mong gusto. Paano nangyari yun? Mapapansin mo na hindi ka nagbago, kundi binago ka ng Panginoon. That's the difference. Ang kaibahan ng Kristyanismo ay hindi natin hinihimok ang tao na magbago. Sa halip, ini-introduce natin ang Diyos sa Kanya sapagkat naniniwala tayo na pag kumilos ang Diyos sa buhay ng tao, hindi magbabago lang ang taong yan, kundi babaguhin siya ng Diyos. Kaya actually, wala naman tayong sinishare. Kayo ba, pag nag-share ng gospel, pag nag-Bible study kayo, sinasabihan niyo ba ang tao, uy, mula ngayon, huwag ka nang manigarilyo, ha? Di ba, hindi natin ginaganon. Hindi natin sinasabihan na, uy, huwag ka nang magmumura. Hindi natin ginaganon ng tao. Hindi rin natin sinasabihan na, pagka ngayong Kristyano ka na, dapat medyo may galang ka na magsalita. Hindi natin ginaganon. Pero, inaasahan natin, kahit hindi mo sinasabihan, inaasahan natin na habang nagba-Bible study yan, habang lumalago sa Panginoon, o habang siya napapalapit sa Diyos, hindi na magmumura yan, hindi na magiging chismosa yan, matututo na magbayad ng utang yan, titigilan na ang pagsusugal niyan, at yung marami pang iba. Inaasahan natin yon. Paano nangyari yon? Kasi alam natin ng tao, kapag nakakilala sa Diyos, ang Diyos mismo nagbabago sa Kanya. It is God Himself who gives them the ability and everything that He needs to live a godly life and to escape the corruption of this world. God Himself is the one changing that person. So, kaya inaasahan natin yun. Hindi natin inutusan, pero inaasahan natin. Kasi ang Diyos mismo nagbabago sa tao. I think that's the basic difference ng Christianity with other religions. At yung iba pang mga self-help na technique, na behavioral change. Tayo, ang pag-asa natin sa Diyos, babaguhin tayo ng Diyos. At yun ang nararanasan natin. I think all Christians, all believers, lahat ng Kristiyano ay may kwento kung paano siya binago ng Panginoon. May kwento ba kayo? Yes. Kung wala kayong kwento, wala kayong kwenta. I mean, totoo. Lahat ng Kristiyano, may kwento kung paano binago ng Diyos. May kwento rin ako, hindi ko lang pwede ikwento sa inyo. Pag personal lang. Ganun pala yun. Ganun pala ang buhay niya nun. Oo, ganun ang buhay. Lahat tayo binabago ng Diyos. Because it is God who changes us, gives us a new life, new beginning. Now, pangalawa, hindi lamang tayo binago ng Diyos. Hindi lang tayo kinakailangan magpatuloy na lumago sa Panginoon dahil binigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin, sapagkat inutusan din tayo ng Panginoon. Malinaw dyan sa text natin. Tingnan niyo yung pagkakasabi, verse 5. So, dahil dito, ano yung dahil doon? Dahil binigyan ka na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo para makapamuhay na may kabanalan at maiwasan ang kasamaan sa mundong ito, dahil ang Diyos na mismo ang kumilos sa iyo, dahil dito,
gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Parang conflict yun. O hindi. Ang sinasabi ni Peter, yamang ang Diyos ang nagbigay na sa inyo ng lahat ng kailangan ninyo para makapamuhay na may kabanalan at maiwasan ng kasalanan, gawin na ninyo ito. Hindi conflict yon sapagkat kinikilala ng salita ng Diyos na ang tao, matapos maranasan ang biyaya ng Diyos, kinakailangan niyang ipamuhay ito. Hindi nalalayo yan sa sinabi ni Apostle Paul, na kayo ay bago na, binago na kayo ng Diyos, kaya dapat hubarin na ninyo ang dating pagkatao. Kung isipin nyo, ang Diyos nang nag-alis ng dating pagkatao. If anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone, the new has come. Pero may command pa rin at the same time, na alisin na natin, hubarin. At pagkatapos isuot ang panibagong pagkatao. So, similar to this, dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, foundation, may faith ka na kay Kristo, pero hindi nag-i-end sa pananampalataya ang pagiging Kristiyano natin. Ito ang malungkot minsan. Ito actual na nakausap ko ito. Sabi niya, supposedly an old believer, old pareho, old physically, old din dahil in terms of number of years as a believer, supposedly. Ang sabi niya sa akin, wala namang problema yan kasi he committed clearly committed a sin, nagkasala siya. Ang sagot niya, hindi naman problema yan kasi Kristiyano naman ako Hindi naman apektado, hindi naman mawawala ang kaligtasan ko, kaya ayos lang yan. Parang mali yan. Totoong hindi nawawala ang kaligtasan, pero hindi excuse yan na okay lang ang magkasala. Merong kaisipan at maling kaisipan na ganito. Hindi porket mananampalataya ka na at secure ka na kay Kristo, tiyak ang inyong kaligtasan at hindi mawawala ang iyong kaligtasan, hindi nangangahulugan yan na tapos na and therefore you do not need to grow. Hindi mo na kinakailangang umunlad pa. Hindi mo na kinakailangang lumago pa. Clearly, sinasabi diyan, ngayong ikaw ay mananampalataya na, gawin ninyo ang lahat ng inyong mga kaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Ibig sabihin, Kristiyano ka na, nananampalataya ka kay Kristo, magpakabuti ka. Yung iba, Kristiyano na ako, hindi na kailangan magpakabuti. Ayos na At sa kabutihan, ang kaalaman. So, alam ko na yan. Yung aking bina-Bible study noon matagal na, si Kuya Manuel, mag-Bible study po tayo. Graduate na ako sa Bible study. May graduation pala sa Bible study. Akala ko, lifetime yan. May graduation pala. Wala akong graduation. You don't stop learning. Hindi ka tumitigil sa pagkilala sa Diyos. Yung kaalaman mo tungkol sa Diyos, ang isang kabataan ay sinita ng kanyang magulang, anak, bakit tuwing sermon, umaalis ka? Narinig ko na kasi yun, sabi. Sa loob, ngayon ako yung pastor na, 24, 25, 26, 27 years na yata akong pastor. 27, more or less, mga 20 years na ako nagpipreach. Sabi sa akin ni Ate Lynn, I understand why you like. He was writing on her note, she was writing on her notes yung kanyang notes sa message kung kailan at sino ang nag-preach. Parang may isang text na 5 beses ko nang ipinipreach dito sa church. Sa loob ko, nahiya naman ako. Parang paulit-ulit yata ang sinasabi ko. Paulit-ulit yata ang message ko. Next time, ibayin ko naman. Sa loob-loob ko, nga But, teka. Sabi ni Charles Spurgeon, isa sa pinaka-sikat na preacher sa buong kasaysayan sa England. Sabi niya, a message is not a message until you preach it at least 8 times. Wow. 5 times pa lang naman 3 pa. So, sa loob ko, kasi itong difficulty, sa totoo lang, with Christianity, there's nothing new. There's nothing new.
bakit kinakailangan halimbawa, si Kristo ang tagapagligtas, bakit kinakailangan marinig uli yan? Alam nyo, isang malinaw na dahilan na makikita mo sa Bible, yung pananampalataya natin ay lumalago at tumitibay sa paulit-ulit. Parang ganito yan. Hindi ba na siguro may naimbitan na kayong ganito, kain ka na. Hindi, okay na. Hindi, kain ka na. Kumain na ako. Kahapon, sabi. Alam mo, hindi excuse. Alam ko kumain ka na, pero kumain ka na kahapon. Kumain ka na last week, pero kailangan mo kumain today. Kailangan mo kumain ngayon. Alam niyo ba na ang Diyos, He is the one who provides? Alam niyo yan? So, do you want me to talk about God is the provider? Sa tingin ko, pwede niyo sabihin, hindi, alam ko na yan. 3 years ago. Actually, 20 years ago, alam ko na God is the provider. But every time you hear a message about God being the provider, tumitibay ang faith natin, di ba? Parang lumalakas na naman tayo. We need to be reminded all the time. Ang sabi ng Bible, faith comes by how? Hearing and hearing of the Word of God. So we need to always feed ourselves. Kailangan pakainin ang spiritual life natin para tumibay ng tumibay ang pananampalataya natin. Sabi ng isang pastor, napalusot lang naman, na nabuko siya dahil paulit-ulit ang message niya. Sabi niya, ilang beses niyo na bang narinig? Paulit-ulit ito, pastor. Bakit? Nagawa mo na ba? Hindi mo pa nagagawa. Isang message pa lang yan. Marami pa ako. May 3 pa ako message, sabi. Well, ito ang mahalaga, no? Once you believe in Jesus, hindi ibig sabihin yan, you stop. You keep learning, you keep growing in the Lord. Some of us even memorize scriptures. Mini-memorize natin ang scriptures. Bakit kinakailangan memorize ang scripture? Actually, hindi naman kinakailangan memorize ang scripture. But napakaraming benepisyo if you actually memorize the scriptures. Kasi, tuwing darating ang panahon na malalagay ka sa isang sitwasyon, the Holy Spirit reminds you of the truth of the scriptures. Ang problema, kung wala ka namang memorize, mahirap maalala ang hindi mo na in the first place na memorize. Diba? You cannot be reminded of something that you don't even studied or try to put in your memory. Kaya, ang sabi dyan, sa pananampalataya, idagdag nyo ang kabutihan, sa kabutihan, idagdag nyo ang kaalaman. Walang graduation. Walang alam ko na yan. You need to keep on learning and of course, pag-unlad din at again, hindi porket alam mo intellectually, you actually know it sa buhay. Sa kaalaman, ang pagpipigil, sa pagpipigil, ang pagtitiis. Alam nyo, a comment lang dito sa bagay na ito, merong ilan na maling kaisipan na the moment na maging believer ka, you can do anything you want. Sa totoo lang, the moment you become a believer, you learn to control yourself because one of the fruit of the Holy Spirit is self-control. Hindi ka you can do anything. Now that I am a believer, I am saved, I'm secured, I can do anything. Hindi. The moment you become a follower of Christ, natututunan mo na iwasan ang kasalanan at mamuhay na may katuwiran at kabanalan. So, maging maka-Diyos, at sa pagiging maka-Diyos, yung pagmamahal sa kapatid, at sa pagmamahal sa kapatid, ang pag-ibig. So, kung titingnan nyo yan, parang hagdan yan. Tuloy-tuloy, you keep on growing, adding up to your faith. At yan ang sinasabi ni Apostol Pedro, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang tustusan ang inyong pananampalataya ng kaalaman at ng mga itong binabanggit. Ibig sabihin, you never stop growing. You keep on growing. Ang tanong, bakit kailangan gawin yon? Verse 8, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, o in increasing measure, sabi ng NIV, kung nasa inyo itong mga qualities na ito at dumarami, ibig sabihin, growing, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin,
magiging fruitful. Di ba, kailan yon? Last week ba yon? 2 weeks ago na pinag-usapan natin ang fruitfulness. And we try to define ano yung fruit. Alam mo, isa sa Bible, ang fruit, meron tinatawag na fruit of repentance. Ano yung fruit of repentance? Ibig sabihin, new life. Merong tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Yung sinasabi sa Galatians, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, and then, pag tinignan mo yun, lahat yun good works eh. Ang bunga ng pananampalataya ay mabubuting gawa. Hindi tayo naliligtas siyempre dahil sa mga mabubuting gawa, pero yun ang pruweba na ikaw nga ay tunay ng mananampalataya. So, kung may bunga, madaling ma-identify na, oo. Siguro na ikwento ko na sa inyo dito several times, di ba, na hindi ko alam ang puno ng lansones. Hindi ko alam yan. Kung anong itsura nung, kayo ba alam nyo? Alam nyo. Siguro napunta kayo ng... Ako hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang lansones, bunga. Pero yung katawan, di ko alam. Nung kami lumipat ng Laguna, biglang may napapaligiran kami ng mga puno. Tapos nung season na munga, puro lansones pala yung nakapaligid sa amin. Doon ko lang naintindihan, lansones pala ito mga to. Eh kasi nung namunga. Pero kung walang bunga, how would I know? At ganun din sinasabi ng Bible, makikilala nyo ang tao saan? Ang puno, makikilala nyo sa bunga. Ganon din ang tao, makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. So, yung proof of your Christianity, yung proof of Christianity, proof that you're truly a believer, ay nakikita. Actually, hindi mo kinakailangan ipagkalandakan yan, kundi makikita yan. Halata naman. Pagka ikaw ay naging tunay na mananampalataya. Halata din kapag walang bunga. Pag walang bunga, paano nangyari yun? Parang alam ko, di ba tinatanong natin, di ba Christian yun? Hindi ba Christian yun? Di ba tayo mismo nagtatanong eh? Akala ko Christian yun. Kasi nagtataka ka, supposedly, pag Kristiyano, may bunga. Ay bakit parang mapait ang bunga? Parang masama ang bunga. Akala ko Christian yun. So tayo mismo, we begin to question the behavior, the fruit of other people, dahil meron tayong expectation ng isang Kristiyano, supposedly, ay nakakakitaan ng bunga. Kaya pag walang bunga, parang baka hindi Christian. So, yun. Verse 9, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at nasa malapit lamang ang nakikita or nearsighted at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang mga dating kasalanan. So, pwedeng wala talaga or pwedeng di niya naintindihan. Kaya sabi ni Peter, you have to possess these qualities, these values, these virtues in increasing measure. Kailangan lumalago. At gawin ninyo ang lahat ng inyong magagawa sa bagay na yan. Related text lang sa Peter din. 2 Peter chapter 2, verse 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Napansin niyo yan? ang thesis dyan, o yung premise dyan, ay sila ay nakatakas na sa karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala kay Kristo. Pero kapag sila ay supposedly Christian na, nakatakas na sa karumihan ng sanlibutan, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig o sa temptation, ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa noong una. Nasa gospel din ito, nung sinabi ni Jesus, di ba, na pag ang isang tao ay possessed ng evil spirits, pagkatapos pinalaya sa masamang espiritu, at pagkatapos babalik ang masamang espiritu, nakikita niya empty. Babalik siya. Ano sabi? Mas masahol pa ang kanyang kalagayan. So in the same manner, you heard the gospel, initially you believed the gospel, you were exposed to how it is to live a Christian life, and then bumalik ka sa dati mong pamumuhay. Dati parang hindi Kristiyano. Verse 21, sabi dito, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi na nakaalam ng daan ng katuwiran
kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Mas mabuti pang wag na lang ma-introduce, wag na makakilala sa Diyos, kaysa sa malaman ng katotohanan at intentionally, deliberately, sabihin, ayoko. Tatalikod sa Panginoon. Ang pangit lang pakinggan nito, sana wag maka-apekto sa inyo. Ang sabi sa verse 22, nangyayari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka. Di ba? At ang babaeng baboy, kahit lalaki, na nahugasan na sa paglublob sa putik. Ibig sabihin, ganyan ang itsura ng tao na matapos makakilala, supposedly, makarinig ng mabuting balita, pipiliin niyang bumalik sa dating buhay niya. People don't do that, supposedly. Di ba? Kaya, ang sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon, tiyakin natin na ngayong mananampalataya na tayo, binigyan na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo para makapamuhay ka ng nakakalayo sa karumihan ng sanlibutan, nakapamuhay na may kabanalan. God did that to you, and you, as a response, should make every effort to add to your faith goodness, knowledge, at yung mga binanggit kanina. And we have to possess all those virtues in increasing measure. Kailangan na lumago tayo. Merong ilang mga excuses ang tao sa bagay na ito. Sabihin, ganito talaga ako. Ugali ko na yan. Well, hindi pwede yan na dahilan. Kasi kung ganyan ang dahilan natin, wala nang magbabago. Hindi mo rin pwedeng sabihin na, babaguhin nila ako ni Lord kung gusto niya. Make every effort, di ba? Parang sinisi mo pa ang Diyos sa kasamaan ng ugali mo. Di ba? You cannot make that as an excuse. Or, hindi pwede sabihin, hindi, matanda na ako, wala nang pag-asa. You cannot teach an old dog with new tricks. Parang, teka muna, hindi naman ito behavior lang eh. Ang Diyos mismo ang gumagawa nito. So, kahit matanda ka na, may bisa pa rin ang gospel. Amen? May bisa pa din. Sabihin, hindi, meron kasi ako. Bakit? Suspended ba ang pagkakristyano kapag meron ka? Di ba? I mean, regardless of the situation, you do not come up with an excuse na hindi ka makakasunod sa kalooban ng Diyos kasi for this reason, for this and that. Hindi eh. God has actually equipped us with a new life and with His promises para makasunod tayo sa Kanyang kalooban. Pag tinanong mo si Jan, mahirap bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Sabi ni Jan, hindi mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. You can do it. Kaya mo. And lastly, if we possess all these things, these virtues, these qualities, in increasing measure, at evident yan, kita yan, merong promise sa atin ng Panginoon. At ang promise sa atin ay ibibigay ng masagana sa atin ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng Panginoon. Verse 10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Alam mo, crucial yung statement na yan, yung patatagin ang pagkatawag. Parang ang sabi dyan, make your election, let's check, verse 10. Ang sabi dyan ay ganito, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. Diba? Can you actually confirm your calling and election? At pagkatapos ng pagkakasabi dyan, make every effort to confirm your calling and election. Lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. So, ibig sabihin yan, as you continue to grow in the Lord, you're actually confirming. Napapatunayan mo, totoo nga, tinawag ako ng Diyos. Totoo nga, ako'y pinili ng Diyos. Totoo nga na ako'y isang mananampalataya. Yan. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas
na si Jesucristo. So, ibig sabihin yan, if you are growing in the Lord, you are confirming na ikaw ay isang tunay na mananampalataya, ikaw nga ay tinawag ng Diyos, ikaw nga ay pinili ng Diyos, ikaw nga ay may kaligtasan at ikaw ay papapasukin sa kaharian ng Diyos. Yan ang pag-asa, yan ang pinananabikan natin lahat. Gabalikan ko lang si Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4. Sabi ni Paul, verse 6, sapagkat dumating ng panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Sino ang gustong maranasan yon? Dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Parang walang may pangarap sa atin ng ganyan. Na masesense mo, mararamdaman mo na dumating na ang araw. Pero, alam nyo, iniisip-isip ko, parang mas maganda na dumating tayo dun sa punto that we would actually be excited to leave this earth and be with the Lord. Kesa sa, Lord, wag po muna, wag po. Di ba? Kung akong pamimiliin, mas gusto ko na yung, Lord, kunin mo na ako. Lord, excited kang kunin ng Panginoon kesa sa nagmamakaawa kang pigilan. Kasi mapipigilan mo ba yun? Hindi mo mapipigilan yun eh. Mukhang kawawa ka lang. Ang tao, pagka nagkakaedad, iniisip ko, siguro pagka nagkakaedad, natatakot sila kasi malapit na sila. Pero parang hindi din naman ganun ang epekto sa mga kilala kong ilan na habang nagkakaedad, parang they're anticipating that one day talagang kukunin sila ng Panginoon. And they are somehow prepared to see the Lord. Maganda sana yun, di ba? Habang nagkakaedad ka, you're getting closer. If you're getting closer, dapat you're getting more excited than fearful. Na, ayan na. Birthday ko na naman. Nabawasan na naman tayo. Maganda sana, pagka nagbe-birthday ka, one step closer to glory. Diba? Kaysa sa one step closer to death. Nervous ka. Alam nyo, this is something that Christians should anticipate and be excited about. Kasi yan yung promise natin ng Panginoon. Of course, we don't want to die prematurely. Meron talagang binigay sa atin ng Diyos. And kahit ipilitin mo, i-adjust yan, pakiusapan yan, hindi eh. Di ba, alam niyo yung joke tungkol sa pumunta sa Divisoria, di ba? Nakita niya, nagulat siya, nakita niya sa kamatayan doon sa Divisoria. Sabi niya, paano? Dito sa Divisoria ako kukunin. Sabi ng tao, hindi po pwede ito. Ngayon din, pupunta ako ng Lawag. Biyahe siya, wala, agad-agad. Gulat na gulat siya kamatayan. Sabi niya, nasa Divisoria ito. Bukas pa kami sa Lawag, magkikita. Paano nangyari yun? I mean, there is really no way. Wala kang magagawa para pigilan yan. Pero, ang ganda nung sana na de-develop sa atin yung anticipation sa katotohanan na ito na pag dumating na talaga yung panahon, at si Apostle Paul came to that point in his life, na sabi niya, dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana. Ito ang sabi niya, verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito yung pakiramdam ng isang tao who actually lived his life as a genuine believer, gave it his best, fought a good fight, finished the race, kept the faith. So, if you did that, kung yan ang naging pamumuhay mo, anong asahan mo? Ang asahan mo na lang ay yung pag-welcome sa'yo ng Panginoon. Tingnan yung kasunod. Yung kasunod lang ng statement na yan. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Ibig sabihin yan, mga kapatid, pwede at dapat lang na sa isang Kristiyano, mamuhay ng nakikiblaba ka talaga. You do everything. You make every effort. Ang sabi ni Peter, make every effort.
ginagawa mo ang lahat na magagawa mo, makapamuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos, labanan ng corruption of this world, o yung evil, yung kasamaan sa mundong ito, at mamuhay ng may katuwiran, kabanalan. If you live your life, you fought a good fight, you finished the race, and you keep the faith, na natili kang matapat sa Panginoon, ang hinihintay na lang natin ay ang pag-welcome sa atin ng Panginoon at pagbibigay ng putong sa atin, ng reward sa atin ng Panginoon. I mean, this is supposed to be a story of every believer in the Lord. Kaya, gusto kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na ngayong mananampalataya na tayo, alam nyo, hindi ito yung panahon na you can just relax, sit back and relax and say, hinihintay ko na lang na dumating si Lord. Totoo, we're all waiting for the coming of the Lord. Pero habang naghihintay tayo, we give it our best. We keep growing. And day after day, as the Lord works in our hearts, in our lives, day after day, as He changes us from glory to glory, we're also making every effort to become more and more and more like Christ. So that one day, pag dumating ng panahon natin, katulad ni Paul, sasabihin natin, dumating na ang panahon, hinihintay ko na lang yung paglalagay sa akin ng korona ng Panginoon. So, again, kailangan nating lumago sapagkat ibinigay na sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan natin sa buhay at pagiging makadiyos. Kailangan nating lumago sapagkat inutusan tayo na gawin ang lahat na makakaya na tustusan ng ating pananampalataya. At lastly, kailangan nating lumago sapagkat we have a promise na we will be welcomed by God Himself into His kingdom ng masagana. Warm welcome, if you may. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kayo ang unang kumilos sa amin, kayo ang tumawag sa amin, kayo ang nagligtas sa amin. At nung kami po ay makarinig ng mabuting balita, nagsisi sa aming pagkakasala at nanampalataya sa iyo, binago niyo kami. Inilipat niyo kami mula sa kadiliman, sa kaliwanagan, mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kami po ay binigyan niyo ng panibagong buhay, panibagong simula. Kami po ay binuhay ninyo at pinaupong kasama na Kristo sa iyong kaharian. Panginoon, ang sabi niyo, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isang bago nang nilalang. Wala nang dati, siya ay bago na. At naranasan namin yun, Panginoon. It is only by the work of the Holy Spirit that we were regenerated. At dahil dyan, Panginoon, sinabihin niyo kami na gawin ang lahat na makakaya namin upang tustusan ang aming pananampalataya ng mga bagay, Panginoon, na inaasahan sa isang mananampalataya. You commanded us na idagdag sa aming pananampalataya ang kabutihan, ang kaalaman, ang pagpipigil, pagtitiis, ang pagiging makadiyos, ang pagmamahal at pag-ibig sa mga kapatid. Panalangin po namin, O Diyos, na we would possess all these virtues, these things, these qualities, in increasing measure. Tuloy-tuloy ang paglago hanggang sa dumating kayo. So that when our time comes, masasabi din namin that we fought a good fight, we finished the race, we kept the faith. And we're anticipating for the crown that you have for us. Kaya panalangin po namin, O Diyos, na habang naghihintay kami, ay maranasan namin ang patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay namin at ang patuloy din naman na pagbabago namin sa araw-araw. Sa iyo po, Diyos, ang lahat ng papuri at parangal. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. What gift of grace is Jesus?
Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne.